Ayun, magandang araw mga idol at mga kababayan. Nabasa nyo yung title nitong ating vlog ngayon. Ha? Isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, tinanggihan ang alok ni BBM. So, kilala po natin itong si Katonying o si Anthony Taberna na isang miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Na yun nga po ay tinanggihan ni Katonying yung alok nitong si Ferdinand Marcos o si BBM, yung alok sa kanya na maging pinuno ng PCO o Presidential Communications Office. So bago yan ay basahin po natin itong post ng Juan Manila 3 days ago ha. Ito po. Usap-usapan ngayon ang umano'y pagpasok ni Anthony Katonying Taberna sa Presidential Communications Office o PCO. Ayon sa mga source, kasama raw siya sa bagong media team na binubuo ng Malacanang. Bagamat wala pang kumpirmasyon na formal mula sa PCO o kay Taberna, malakas ang ingay tungkol sa bagong papel niya sa gobyerno. Kilala si Katonying bilang isang bitiranong mamamahayag na matalas magtanong at prangkang magsalita. Kung totoo man, marami ang magtatanong kung paano ito makakaapekto sa pananaw ng publiko sa pagiging independent ng media. Isa rin itong patunay kung paanong lumalapit ang administrasyon sa mga personalidad na malakas ang boses sa publiko. So yun nga po mga idol yung napipisil po ng Malacanang unang presidente na maging pinuno ng PCO o Presidential Communications Office ay ito nga pong si Katonying. Ayan na tinanggihan nga po yung alok nitong si BBM. Basahin po natin itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters. Ito po sa Facebook po mga kababayan. 17 hours ago. Ayan, babasahin ko po sa inyo. Anthony Katonying Taberna. Ito na. Tumanggi. Ulitin ko. Tumanggi na maging bagong communications chief. Ayon sa ilang ulat ay tinanggihan ni Anthony Katonying Taberna na maging pinuno ng Presidential Communications Office o PCO bilang kapalit ni J. Ruiz. Kasi nung nakaraan nga po susumite ni BBM lahat ng cabinet secretary at kasama doon yung itong si J. Ruiz mga kababayan na president po ng PCO mga kababayan. Kaya ngayon ay naghahanap itong administrasyon ni BBM administrasyong Marcos napapalit dito kay J. Ruiz. At yung napipisil nga po ng Malacanang ay itong si Katonying o si Anthony Taberna. Pero tinanggihan. Ayaw po ni Katonying na maging president o maging pinuno ng PCO. Siguro ay ayaw niyang malait at ayaw niyang, kasi kilala natin itong si Katonying na isang miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Siguro ayaw niyang madamay sa panlalait ng mga tao yung kanyang relihiyon o yung Iglesia ni Cristo. Kaya tinanggihan po niya yung alok ni BBM. So ituloy natin mga kababayan alam umano ni Katonying na hindi magiging madali ang magiging trabaho niya sa PCO at hindi rin umano ito kumpiyansa na siya ay madaling makakalagpas sa Commission on Appointments. Sa ngayon ay naghahanap pa rin ang palasyo ng papalit
kay Ruiz na ilang buwan pa lamang nagsiservisyo sa PCO. So medyo bago-bago pa itong si J. Ruiz, pero papalitan agad. So wala pang napipisila, wala pang nahahanap itong palasyo na magiging kapalit nitong si J. Ruiz. Kasi itong si Katunying nga po ay ayaw, mga kababayan. So magbasa tayo ng comment dito. INC yan, may paninindigan, sabi ni Ayen Kabilaw. Eto pa, sabi ni Charis Biaza Quiz, ayaw niya masira pangalan niya, may sariling paninindigan. Siguro ayaw niyang madamay, ayaw niyang madamay sa kasiraan ng administrasyon ngayon, mga kababayan. Eto pa, sabi ni Samson Samsi, may binitawang salita din si Tunying sa vlog niya at sabi, ito, ang pinakakorap na gobyerno sa lahat ng mga nagdaang administrasyon. Ito daw na administrasyon ni Marcos, mga bayan. Nakita ko din 'yan at napakinggan ko din 'yan, Ito pa. Si Katunying tatanggi talaga yan maging parte ng anuman pwesto sa palasyo, sabi ni Dab Atano sa Heraldo. Ulitin ko, si Katunying tatanggi talaga yan maging parte ng anuman pwesto sa palasyo. Tinira na niya nga si PBBM sa pagiging korap sa video niya. Alam niyang masisira siya dyan. Ha. Kaya tinanggihan niya. Nice one, Katunying, sabi nitong si Dab. Ito pa, sabi ni TD Barrientos, mga bayan, mahirap sumama sa administrasyon na walang patutunguhan. Alam yan ni Katunying. Kaya pala tumatanggi itong si Katunying. Dahil nakikita po na walang patutunguhan itong kasalukuyang administrasyon. Kitang-kita naman natin, mga babayan, sa survey pa lang, trust rating survey ay lagapak, sumadsad at bagsak, mga kababayan, yung trust rating ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kasalukuyan. Mas mataas pa nga yung trust rating ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte kaysa sa kasalukuyang administrasyon, administrasyong ni Bongbong Marcos, mga kababayan. So talagang kunti na lang yung naniniwala dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So ayan po, mga idol, abangan po natin sa mga susunod kung sino po yung ilalagay ni BBM o ng palasyo na maging pinuno ng PCO o Presidential Communications Office. Ayan. So maraming salamat po, mga idol at mga kababayan, kung bago pa lang po kayo. Sana ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-like po ang video natin ngayon. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Bye-bye po.